Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Ang kanyang balitang tinutukan ay ang sweldo ng distressed OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Napauwi na ng Pilipinas, pinambili daw ng plane ticket ng amo. Idetali mo yan, Arya Lea. Okay lang. Arya Lea. Ayan, magandang tanghali kasamang Army at kasamang G at sa mga nakaabang sa ating live streaming ngayong araw. Mula sa sweldo ni Kathleen Valdez Lorenzo ang ipinambili ng amo niyang Arabo na si Dr. Mohammad Madi Al-Harasi ng plane ticket. Okay na? Sige, okay na. Ayan, magandang tanghali, kasamang G at kasamang Army at nakaabang po sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Mula sa sweldo ni Kathleen Valdez Lorenzo ang ipinambili ng amo niyang Arabo na si Dr. Mohammad Madi Al-Harasi ng plane ticket pauwi ng Pilipinas. Ito ang napag-alaman natin kay Ginoong Roland Lorenzo, asawa ni Kathleen na residente ng Barangay Bacayao, Gimba, Nueva Ecija. Nasa 1,700 Saudi riyals umano ang kinuha sa asawa niya mula sa 2,350 Saudi riyals na sinahod nito mula sa ilang araw niyang pasok noong nakaraang buwan. At ang pinakamasakit pa nito ay ang kinaltas pa rin umano ang 650 riyals kung kaya't walang halos natira sa pera ng kanyang asawa na pauwi ng Pilipinas. Si Kathleen ay binilihan ng plane ticket mula King Khalid International Airport, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia patungong Singapore hanggang Manila. Sakay ng Scott Airlines at inaasang darating ngayong araw ng Miyerkules, Disyembre 4 sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, alas 6 ng gabi mamaya, Philippine Standard Time. Si Kathleen Valdez Lorenzo ay isang distressed OFW sa Jeddah, Saudi Arabia na dumanas ng pang-aabuso sa employer nito at sa apo ng employer niya na nagtangkang gahasain ito. Dumanas rin ng gutom dahil hindi binibigyan ng wastong pagkain at nagkakasakit na rin dahil hindi binibilihan ng gamot para sa karamdaman nito. Nobyembre 25 taong kasalukuyan ng personal na dumulog si Ginoong Roland Lorenzo dito sa radyo nating Gimba para matulungan ang asawa nito na makauwi na lang ng Pilipinas. Sa tulong ng Quick Response Team at ng migrante, ang naiparting natin ang hinaing ng mag-asawa sa Polo Owa, Jeddah sa pamamagitan ulit ni Madam Aisha Consuelo at iba pang nasa loob ng Quick Response Team para masagip si Kathleen sa sitwasyon niya. Samantala, kasamang G at kasamang Army, nakatanggap naman tayo ng kasagutan mula sa lokal na ahensya ni Kathleen na GNM Philippines Incorporated mula kay Miss Abby Fabian, ang Social Welfare Officer ng nabanggit na ahensya, na willing naman silang i-assist si Kathleen hinggil sa mga magiging concerns nito sa oras na dumating ito mamaya dito sa Pilipinas. Kasama na ang mga katanungan sa hindi pagbibigay ng amo ng free airfare at pagkaltas pa sa sahod nito sa ilang araw na absent dahil sa nagkasakit ito. Pero ayon sa batas ng kontrata o itong preamble na tinatawag, the domestic employer shall provide the domestic worker free transportation to the site of employment and back to Philippines upon expiration of contract and ensure that the domestic worker's timely repatriation. And in case of termination by the domestic employer for an unlawful reason or by the domestic worker for a legitimate reason, the domestic employer must bear the cost of repatriating the domestic worker to the Philippines. Ang kontrata na ito o ang preamble ay aprobado ng Ministry of Labor ng Saudi Arabia at ng Philippine Embassy at ng Philippine Overseas Employment Agency. So sa preamble 12 and 13, kailangan ding bayaran ng employer ang bawat araw ng domestic worker kapag ito ay may sakit o nakasick leave. Kung kaya't masinag pa sa sikat ng araw ang kapabayaan ng ahensya
sa ating district OFW na ito. So, pansamantala, ito pang inyong Arya Lea para sa Balitang OFW, ng Balitang Lokal para sa radyo natin Gimba, 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Yan dapat alam na yung binasa mo na yan Alam dapat ng amo at saka nung mismong OFW kasi sila yung nandun Sila yung nagpirmahan sa kontrata. Opo. Meron bang nakasaad sa kontrata na tatapusin ng kontrata bago sundin yung nilalaman ng mga May nakalagay kasamang G, kung matatapos ang kontrata, sagutin lahat. Paano kung hindi tapos? Paano kung hindi tapos? Pag hindi tapos, sagutin pa rin. Ito nga yung preamble na number 11. Sagutin pa rin ni employer, ng domestic employer, at sa pakikipagtulungan kasi yan ng ahensya. Kaso nga hindi naman yan na nangyayari. Ilang OFWs na yung umuwi na luhaan, na walang pamasahe, walang pagkain na dala-dala pag sakay ng sasakyan ng aeroplano. Pag uwi dyan, nakakakuha naman ng kakarampot na pamasahe dun sa DMW, yung Department of Migrant Workers na 900, kulang pang kung mag-grab ka pa, di ba? Pagkain pa, 900 lang. Uwi ka sa malayong lugar. Opo. So kaya nga kasamang G, dapat ito talaga ang iniintindi ng mga OFW bago umuwi or ang ipinaiintindi ng mga ahensya sa mga OFW sa araw ng PIDOS. Kailangan intindihin isa-isa yung preamble ng kontrata para sana alam naman ng mga OFW. At ito, dahil nakalagay naman ito sa kontrata, maaari talaga nating mahabol ito kung ilalaban talaga ni OFW, ni domestic worker sa ahensya para ito ay ma-refund. Oo. Given na ngayon gano'n na alam nila, hindi naman nila ma-exercise, di ba? Ganun pa rin yung nangyayari at nasa kontrata. Yung Department of Migrant Workers sana, yung isang buligligin dyan. Na bakit nangyayari yun? Pangalawa, yung ating mga distress OFW na karamihan naman ito mga mahihirap na pamilya sa barangay. Diba nung isang araw lang na i-meeting natin yung mga distress OFWs na yan, may nakikiporsyentuhan lang yung asawa, nakikitanim ng kalabasa sa bundok para lang meron silang kakainin, mayroong konting kita. So yung ganun, siguro baka ito na rin yung panahon na kung ganyan lang din yung nangyayari, wag nang palayasin sa bansa yung ating mga wag nang pumunta. Baka naman pwedeng sila naman tayo naman ang mag-ban sa kanila. Halimbawa, Saudi Arabia or Jeddah or Kuwait. Dapat hindi tayo magpapunta ng mga doon. Kasi ang dami kasakit din sa ulo niya na. Yung asawa niya buti na lang pauwi na, no? Taga dito, kababayan natin. Gabing-gabi yan pumunta dito sa stasyon ng radyo natin. Si Ronald ba yun? Roland. Roland. Asa si Roland ngayon? Sumundo ba siya sa asawa niya? Nasa Maynila kasalukuyan nasa Maynila si Roland dahil pupuntahan niya na yung agency. Samahan niya kasi pag may kasama o kaya talagang ang isa sigurong yung mga papauwi na yan, para meron silang support system na lumalaban, kontakin nila yung Migrante International. Lalo na dyan sa Middle East. Meron na pala silang hiwalay na na opisina dyan sa Middle East, yung Migrante International. Saka dito, Migrante Philippines. Yung Migrante Philippines, kapag naiugnay sa kanila, ang nangyayari, talagang tinutulungan nila. Pag sinabi ng OFW, doon sa DMW, sa Department of Migrant Workers, kwento ito ni di ba? Lea, ni Gina ba yun? Yung taga Muñoz? Opo. Si Jasmine.
Si Jasmine ba yun? Hindi ba si Gina Lynn? Si Jasmine. Hindi, si Jasmine Abuan. Si Jasmine. Sabi ni Jasmine, nung hindi pa niya sinasabing migrante siya. Hindi siya pinapansin. Ayaw siyang iproseso yung paghintayin pa sila ng katagal-tagal at hindi pa tiyak kung bibigyan. Nun daw, sinabi niyang migrante. Siya ay miyembro ng migrante. Kabilis-bilis daw, kasi hindi naman sila tatantanan ng migrante dun sa mga problema nila yun. Totoo yan. So, yun siguro, Ayalea, ibilin natin dun sa mga sa mga OFW yung natutulungan natin na makontak nila yung Migrante International para hanggang pag-uwi nila, kasi paulit-ulit na lang yan meron silang katwang na nalalaban dun sa kanilang mga bukod sa pagsalo natin. Oo. So, yun lang siguro kasi kailangan nating palakasin yung kanilang yung boses nila at kapangyarihan nila at natatalo sila ng takot at ng hiya, ganyan. No? So, yung mga Natakin mo yung isa, sino ba yung huling umuwi? Sino yung isang umuwi na walang pamasahe? Si Ami Rugian. Si Ami umuwi, walang pamasahe, walang pagkain. Buti na lang daw may mga naawang OFW sa eroplano. Kaya siya nakakain. Grabe. Ano kaya yan? Hirap. Kasi parang paulit-ulit na lang na ganyan yung sitwasyon. At saka niisip ko kasi kung pagdating sa mga alam mo yun, pag pinapakita na nila yung kanilang mga programs, itong agencies natin DMW o whatsoever. Walang pangit na pinakikita. Oo, pero sa likod nun ay ang data ay overwhelming when it comes to distressed OFWs at yung mga talagang na mga kababayan natin. At saka meron pa silang pondo dyan. Tapos, meron silang $25. $25 ba yung bago sila aalis, nagbabayad na sila ng $25. Para 35. Magkano na? 35. 35. Tingnan mo, 35 na. Dati 25 lang. Meron pa rin silang nakukuha kaagad. So, doon pa lang. Yun nga, may pondo na sila. Kanila yun ilang dollar yun. Kung ilan yung umaalis. Insurance namin yun Yun ang pinaka-insurance namin. Sana pupunta yun. Yun sana yung pag-uwi, meron silang pamasahe ka agad-agad. Meron naman kasamang Gia. Nakakuha nga sila 900 saka si Odessa. Kaya nga, ano ba naman yung 900 na yun? Kung nasa airport kakain ka, baka kulang pa yun. Binawasan pa ng 100 para sana naging 1K. Ganyan, kawawa. Kaya, nananawagan tayo sa ating mga kababayan, kung kaya nyong mamili kayo ng pupuntahang bansa kung talagang andyan yung inyong willingness na umalis. Sa Hong Kong, medyo maayos-ayos daw, dyan sa Singapore, nangangailangan na rin ng, saka sa Korea, nangangailangan na rin ng mga workers dyan, saka yung martial law, lifted na pala. Yung nangangailangan ng mga trabahador. Para sa Middle East sa Malaysia, maganda sa Malaysia. May maganda raw. Ewan lang Pero ang kinakailangan dito sa atin sa Pilipinas, meron tayo talagang kabuhayan na mapapasukan, trabahong mapapasukan. Kaya kahit hindi umalis, di merong pagkakakitaan. Alam mo ba na merong ang OWA meron palang parang parang negosyo program para sa mga OFWs. Ito nga yun, kaya bumalik sila dito, nagpunta na sila, nakapag-seminar na, hanggang ngayon wala silang natatanggap. Anong tugon yun? Anong klaseng pagtugon? May pondo naman daw yung OWA na balik, yung pagdenegosyo sila. Balik Pinas, balik hanap buhay. Magbibigyan sila ng worth 20,000, di ba? 20,000. Yes, 20,000. Sasabihin pa sa'yo, huwag ka nang magreklamo. Para mapabilis yung may proseso ng scholarship din ng dependents.
At 15.3 Oo. billion Nawala ang ng sa alokasyon yung balik manggagawa program. ng DMW sa ano. Nasaan Budget. nga? Nasaan? Oy, kaya nga. Sige, Arya Lea, maraming salamat. Sige. At kailangan din maimbitahan natin yan si Kathleen para malaman din Opo, natin opo. talaga yung Istorya. buong Sabi ko istorya nga niya. sa kanila kanina nung do sa GC natin, na lahat yun i-document nila para meron din panghahawakan sila na pruweba. Kasi pagka hindi nila nakuha yung refund, saan sila susuling? Mhm. Sino ang pwedeng Oo. ireklamo? Saan pwedeng pumunta para masiguro na makuha yun? Kasi sweldo yun, hindi naman yun pambayad sa plane ticket. Mhm. Ayun, pwedeng ilapit yun sa migrante. May mga ganyang kasong hinandle na yung migrante. Radyo natin.